Ako si Bartolome, isang kilalang manunugis ng aswang sa aming baryo. Kilala ako sa aming lugar bilang isang matapang at mahusay na tagapagtanggol ng mga tao mula sa mga aswang. Ibang baryo, sa tuwing merong aswang na gumagambala sa kanilang lugar, gumagamit ako ng isang makapangyarihang agimat para makipaglaban sa mga aswang na namana ko pa sa aking namayapang lolo na noong kapanahunan niya ay isa ring kilalang mahusay na manunugis. Ngunit ng gabing yon ay tila nawala na ang kagustuhan kong makipaglaban sa mga aswang. Nasa sementeryo ako habang nakahiga sa ibabaw ng puntod ng aking anak na si Elisa. Sa tabi ng puntod ng anak ko ay naroon naman ang puntod ng asawa kong si Helena. Noong nakaraang taon ay pinatay ng isang malakas na aswang na si Dumagit ang aking asawa, habang si Elisa ay pinatay din ni Dumagit ilang linggo pa lang ang nakakalipas. Napakawalang kwenta kong ama. Nagagawa kong protektahan at ipagtanggol ang ibang tao, pero hindi ko naprotektahan ang sarili kong anak. Patawarin mo ko, Elisa. Patawarin mo rin ako, Helena, kung hindi ko nailigtas ang aking anak. Nasa gitna ako ng aking pag-iyak nang dumating ang matalik kong kaibigan na si Densyo. Sabi ko na nga ba nandito ka lang, pare? Pare, may sumasalakay na aswang sa baryo natin. Hinanap talaga kita kasi alam kong ikaw lang ang kayang makipaglaban sa aswang na yun eh. Hindi mo ba nakikitang kinakausap ko ang aking mag-ina, Densyo? Nakikita ko naman, pare. Ano kasi, kailangan ka ng mga tao ngayon eh. Hindi na. Ayoko na makipaglaban pa sa mga aswang. Pero Bartolome, marami mamamatay kung di mo lalabanan yung aswang na yun. Hindi mo ba ako narinig? O sadyang bingi ka lamang? Pare naman. Abay, maawa ka naman sa mga tao, pare. Naiintindihan kong pinagdadaanan mo. Pero ikaw lang ang maaasahan namin pagdating sa ganung bagay eh. Ayoko na, Densyo. Ayoko na. Tinatapos ko na ngayong gabi ang pagiging manunugis ko. Nagagawa kong protekta ng ibang tao. Pero sarili kong asawa at anak ay hindi. Wala akong silbing manunugis. Wala akong silbing ama. Ngayon mo pa ba sasabihin na wala kang kwentang manunugis sa Bartolome? Matapos mo makipaglaban sa napakaraming aswang at naproprotektahan mo ang baryo natin ng napakahabang panahon? Ang bihira ka. Alam ko na nasasaktan ka ngayon dahil sa nangyari sa mag-ina mo. Pero pare, kung hindi mo kami tutulungan, pare, maraming tao mamamatay. Pare, nakikiusap ako sa'yo, parang awa mo na. Hindi ko kayang makitang pinapatay ng aswang na yun ang mga tao sa baryo natin eh. Wala naman ipinakitang hindi maganda sa'yo mga tao dito, di ba? Lumuhod si Densyo sa harapan ko habang nagmamakaawa ang kanyang muka. Tumiim sa utak ko ang mga huling sinabi ni Densyo. Tama siya na naging mabuti ang mga tao sa baryo namin sa akin at sa aking mag-ina. Sinusuklian nila ng kabutihan ang pagtatanggol na ginagawa ko para sa kanila. Halos araw-araw ay may mga taong nagbibigay sa amin ng mga pagkain na umabot na sa punto na kahit hindi na nga yata kami magtrabaho ay mabubuhay na kami. Mataas din ang respeto ng lahat, hindi lang sa akin, kundi maging sa mag-ina ko. Doon ko napagtanto na hindi ko kayang tiisin ang aming baryo, kaya tumayo na ako at pinunasan ang aking luha. Walang imik akong naglakad paalis sa sementeryo habang nakasunod sa akin si Densyo. Nang gabing iyon ay isang pangkaraniwang aswang
ang aking kinalaban. Ginamit ko ang aking agimat at itak upang labanan ang aswang. Isang pamilya ang naabutan kong inaatake ng aswang at sa labas ng bahay nila ay pinatay ko ang aswang. Kinabukasan ng umaga, habang mag-isa kong nakaupo sa labas ng aking kubo, ay isang batang lalaki ang lumapit sa akin. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Ako po si Ellie, Mang Bartolome. Hindi niyo po ba ako natatandaan? Ako po yung iniligtas niyo po kagabi. Hindi lang po ako ang iniligtas niyo, kundi ang nanay at tatay ko rin po. Bakit ka naririto? Anong kailangan mo sa akin? Hindi po kasi ako nakapagpasalamat sa inyo kagabi, kaya pinuntahan ko po kayo. Maraming salamat po sa pagliligtas po sa buhay namin. Alam niyo po bang sobrang iniidolo ko po kayo? Kapag nakikipaglaban po kayo sa mga aswang, pinapanood ko po talaga kayo. Wala ka na bang ibang sasabihin? Pwede ka nang umalis. Ay, sandali lang po. May sasabihin pa po ako. Baka naman po, Mang Bartolome, pwede niyo po akong turuan na makipaglaban po sa mga aswang. Gusto ko po kasi maging kagaya niyo eh. Idol na idol ko po talaga kayo, Mang Bartolome. Nagpapatawa ka ba, ha, bata? Batang manunugis. Tigilan mo ang kaibangan mo na yan, bata. Ang gawin mo ay mag-aral ka mabuti at tumulong ka sa mga magulang mo. Hindi ko naman po sinabing makikipaglaban po ako agad sa mga aswang eh. Hindi po ba mas maganda na habang bata pa po ako ay sinasanay niyo na po ako? Para po paglaki ko ay kasing galing niyo na po ako. Hindi, ayoko. Huwag ka nang umasa na tuturuan kita sa aking mga nalalaman pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Masyadong mapanganib ang ganitong gawain. Kung ako sa'yo, mas pipiliin ko na mabuhay ng normal. Kapag ganitong buhay ang pinili mo, hindi lang buhay mo malalagay sa alanganin, kundi maging ang buhay ng mga mahal mo sa buhay. Bakit po? Hindi po ba normal ang buhay niyo ngayon? Masyado ka pang bata para ipaliwanag ko sa'yo. Sige na, umalis ka na. Umuwi ka na sa bahay niyo. Hindi na po ba talaga magbabago ang isip niyo, Mang Bartolome? Baka naman po pwedeng pag-isipan niyo po ulit. Pangako po, hindi po kayo mahihirapan na turuan po ako at sanayin ako. Mabilis po ako matuto, Mang Bartolome. Hindi na. Kahit na anong sabihin at gawin mo, hindi na magbabago ang desisyon ko. Tumahimik ang batang si Ellie habang diretso siyang nakatingin sa aking mga mata. Dahil sa nakaupo ako, ay mabilis niyang nahawakan ang agimat na nakasabit sa akin leeg. Agad na binawi ni Ellie ang kamay niya at bumakas sa mukha niya ang sakit. Nang tignan niya ang palad niya, ay meron dong paso. Aray ko! Aray! Bakit ang init po ng agimat niyo? Grabe! Gusto ko lang naman pong hawakan yan eh, at baka mabigyan po ako niya ng kapangyarihan gaya niyo. Dahil ako lamang ang maaaring humawak sa agimat na to. Meron itong proteksyon mula sa kahit na sino na nais itong kunin sa akin. Sinabi mo na gusto mong turuan kita na maging manunugis. Pero simpleng bagay na hindi ka dapat makialam sa gamit ko ay hindi mo pa magawa. Na hindi ka nagpaalam na gusto mong hawakan ng aking agimat. Ngayon pa lang ay nakikita ko na kagad na wala kang disiplina. Kaya lalo mo akong nakumbinse na hindi ka karapat dapat na maging kagaya ko. Pwede po bang bigyan niyo po ako ng pangalawa pang pagkakataon? Pangako po, Mang Bartolome. Hindi ko na po hahawakan ng agimat niyo. Tama na, bata. Sinasayang mo lang ang oras ko. Sige na, umalis ka na. Dahil gusto ko mapag-isa. Alis! Natahimik si Ellie. Nakonsensya naman ako sa pagsigaw ko sa kanya nang nangilid ang luha niya. Wala siyang imik na tumakbo papalayo at nabangga pa siya kay Densyo na papalapit sa akin.
Napabuntong hininga ako habang hinahatid ng tanaw ang batang si Ellie. Umupo naman si Densyo sa tabi ko. Oh, pare, bakit parang umiiyak yata si Ellie? Anong ginawa mo doon sa bata? Sinigawan ko. Masyadong makulit eh. Gusto niyang turuan at sanayin ko siya na maging manunugis na kagaya ko. Kawawa naman. Nasigawan mo pala. Abay, napakabait na bata pa naman nun. Kapag masyado nang makulit ang bata, Densyo, kailangan ng sigawan. O ikaw, ano palang ginagawa mo rito? Magpapasalamat lang ako sa'yo. Kasi nakipaglaban ka pa rin sa aswang kahit alam kong may pinagdadaanan ka mabigat na problema. Saka, gusto rin kitang kumustahin eh. Alam ko na kailangan mo na makakausap kahit papaano. Hindi ko kailangan ng kausap. Ang kailangan ko ay mahabang oras na mag-isa ko. Wala akong ganang makipag-usap sa kahit na sino. Grabe ka naman, Tulume. Parang sinabi mong umalis na ako ah. Andito nga ako para kausapin ka eh. Kung ano nandyan sa loob mo, ilabas mo. Abay sabihin mo sa akin. Mas okay na ikinikwento mo sa ibang nararamdaman mo para gumaan-gaan naman yung daladala mo. Hindi ka ba talaga marunong umintindi, Densyo? Sinabi ko na sa'yo na gusto kong mapag-isa. Magkikwento ko sa'yo kapag handa na ako. Sigurado ka na ba dyan? Hindi na ako nagsalita. Tinignan ko na lang ng matalim si Densyo at saka siya tumango habang nag-aalangang ngumiti. Okay, sige. Sabi ko nga aalis na ako. Babalik na lang ako bukas, pare. Marahang tinapik ni Densyo ang balikat ko. Saka siya tumayo at naglakad paalis. Nang mag-isa na ulit ako, ay doon ko muling naramdaman ang labis na kalungkutan dahil sa pagkawala ng aking nag-iisang anak. Bumalik sa alaala ko ang gabi na abala ako sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nagtagumpay akong ubusin ang mga aswang ng gabing yun. Masaya pa akong bumalik sa aming bahay, ngunit pag-uwi ko ay sumalubong sa akin ang isang tagpo na kahit sa panaginip ay hindi ko pinangarap na makita. Nasa loob ng aming bahay ang aswang na si Dumagit at nasa paanan niya ang walang buhay na katawan ng anak kong si Elisa. Napuno ng puot ang puso ko. Sa sobrang galit ko ay nagawa kong patayin si Dumagit ng gabing yon. Pero kahit napatay ko siya, ay hindi pa rin nabawasan ng sakit at bigat na daladala ko. Hayop ka, Dumagit. Hindi mo ko kayang patayin. Kaya ang mag-ina kong pinatay mo. Hindi mo na dapat sila dinamay sa laban. Nawala silang kinalaman. Ang galit na nasa puso ko ay unti-unting napalitan ng lungkot at pangungulila hanggang sa tuluyan ng pumatak ang mga luha ko. Hindi ako sanay na mabuhay na wala ang mag-ina ko sa aking tabi. Nung namatay ang asawa ko, ay halos babaliw ako, pero tinatagan ko ang loob ko para sa aming anak. Pero nang ang anak ko naman ang nawala, ay parang nawalan na rin ako ng dahilan para mabuhay. Hindi ko na alam kung para saan pa ang pakikipaglaban na ginagawa ko sa mga aswang. Lumipas ang mga araw na wala akong ginawa kundi ang magkulong sa loob ng aking bahay. Kahit araw-araw akong pinupunta ni Densyo, ay hindi ko siya hinaharap dahil wala akong ganang makipag-usap sa kahit na sino. Kung meron man akong nais na makausap, ay yun ang aking mag-ina. Pero alam kong imposible na yung mangyari. Binantayan ko rin ang mga gabi. Napansin ko na wala ng aswang ang umaatake sa aming baryo. Inisip ko,
na baka napagod na ang mga aswang na magtungo at sumalakay sa aming lugar dahil palagi ko silang natatalo. At doon na ako nagkaroon ng kagustuhan na umalis sa baryong yun at magpakalayo-layo. Isang tahimik na gabi, lumabas ako ng bahay na bitbit ang isang bag na naglalaman ng mga damit at ilang importanteng gamit ko. Nagtungo ako sa sementeryo at tumayo ako sa harapan ng puntod ng aking mag-ina. Helena. Elisa. Alam ko na ang gusto nyo ay habang buhay tayong manirahan sa baryong ito ng magkakasama. Pero hindi na yun mangyayari. Dahil wala na kayo. Patawarin niyo ako kung aalis na ako rito. Dahil sa tuwing nandun ako sa bahay natin, ay naaalala ko lamang kayo. Lalo na ang gabing pinatay kayo ni Dumakit. Hindi ako makakausad kung araw-araw ako malulungkot at iiyak. Sa tingin ko naman, ay ligtas na ang baryong ito mula sa mga aswang at hindi na nila ako kailangan. Huwag kayong mag-alala. Dahil kahit lilisanin ko ang lugar na ito, ay daladala ko kayo sa aking puso. Hinding-hindi ko kayo makakalimutan. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Hinayaan kong pumatak ang mga luha ko. Nanatili pa ako ron ng ilang minuto bago ko nagdesisyong umalis na. Tahimik akong naglakad palabas sa aming baryo habang ang lahat ng tao ay mahimbing na natutulog. Wala silang kaalam-alam na simula bukas ay hindi na nila makikita ang manunugis na ilang taong nakipaglaban sa iba't ibang uri ng mga aswang para sa kaligtasan ng lahat. Sa pag-alis ko sa aming baryo, ay pinili kong manirahan sa isang napakalayong lugar. Sa lugar na yon ay walang nakakakilala sa akin at walang nakakaalam sa pagiging isang manunugis ko. Nung una ay nakitira ako sa isang matandang babae na si Lola Simang at nagbabayad ako sa kanya buwan-buwan para sa paninirahan ko sa bahay niya. Ngunit nang tumagal ay itinuring niya na akong parang totoo niyang kadugo at siya mismo ang nagsabi na wag na akong magbabayad sa kanya ng upa. Namuhay ako sa lugar na yon ng simple at normal. Nagtatrabaho ako bilang magsasaka sa isang taniman ng mga gulay. Mabilis na lumipas ang mga taon at hindi ko namalayan na 10 taon na pala ang lumipas simula nang umalis ako sa aming baryo. Bagamat hindi na ako malungkot ngayon at umiiyak araw-araw dahil sa pagkamatay ng aking mag-ina, ay alam kong nakatago pa rin sa puso ko ang kanilang alaala. Isang gabi, habang nasa labas ako ng kubo ni Lola Simang, mag-isa ako roon habang nakatanaw sa kawalan. Nagulat ako nang marinig ko ang boses ni Lola Simang sa likuran ko. Bartolome! Abay, hindi ka pa mapapasok. Malamig na rito sa labas, ha? Mamaya na lang, Lola Simang. Mas gusto ko nga rito at malamig. Ilang araw ko nagnapapansin na madalas kang tahimik, iho. May problema ka ba? Mangyaring 10 taon na po kasi nakamatayan ng anak ko na si Elisa. Pinag-iisipan ko po kasi kung dapat ko ba siyang dalawin sa sementeryo sa baryo namin. Bakit nag-iisip ka pa? Bakit hindi mo puntahan ang libingan ng anak at asawa mo? 10 taon ka na rin dito. At 10 taon mo na rin silang hindi nadadalaw, hindi ba? Hindi ko po alam eh. Kapag iniisip ko kasi, nababalik ako sa baryo namin, ay parang nagdadalawang isip ako. Hindi ko kasi alam kung paano ko haharapin ang mga tao ron.
Lalo na't umalis ako na hindi nagpaalam sa kanila. Baka ho kasi nang umalis ako, ay may mga pagsalakay ng aswang na nangyari ron. Tapos ay wala ako. Baka iniisip ng mga tao sa amin na iniwanan ko sila sa mga panahong kailangan nila ako. Huwag ka kasi mag-isip ng hindi maganda. Siguro naman ay maiintindihan ka nila. Alam nila na malungkot ka nung umalis ka sa lugar ninyo. At yun lamang ang naisip mong paraan para makatakas ka sa kalungkutang yon. Kaya kung ako sa'yo, huwag mong pigilan ang sarili mo bumalik sa baryo nyo upang bisitahin ang iyong mag-ina. Iniisip ko po kasi na baka hanggang ngayon ay may mga aswang pa rin sumasalakay sa baryo namin. Hindi po ba nasabi ko sa inyo na ayoko nang balikan ang aking nakaraan? Baka kasi pilitin ako ng mga tao na makipaglaban ulit sa mga aswang. Hindi porke magbabalik ka sa baryo nyo ay muli mo ring babalikan ang iyong pagiging manunugis. Pagkatapos mong dalawin na mag-ina mo, ay umalis ka na kagad kung iyong gusto. Alam ni Lola Simang ang kwento sa aking nakaraan. Naging matapat ako sa kanya noon dahil nakuha na niya ang tiwala ko. Wala akong inilihim sa kanya at lahat ay sinabi ko sa kanya kahit ang pagiging manunugis ko. Sandali akong tumahimik para mag-isip. Ngunit nagtatalo pa rin ang puso at isip ko. Sinasabi ng puso ko na bumalik ako sa aming baryo. Pero kasalungat nun ang gustong gawin ng aking utak. O siya, ganito na lamang ang gawin mo. Para mapadali ang pagbalik mo sa baryo nyo, ay sasamahan na lamang kita. Ano ho? Abay, bakit niyo ako sasamahan? Para magkaroon ka ng dahilan upang umalis kagad doon. Siyempre, kung kasama mo ko ay kailangan mo talagang bumalik kagad dito dahil walang magbabantay dito sa bahay. Sigurado ho ba kayo na gusto niyo sumama sa akin? Oo naman. Ako na nga nagsabi na sasama ako, hindi ba? Isa pa, Tolome. Gusto ko ring makapunta sa ibang lugar. Abay, matagal-tagal na rin ako nung huling beses na nakaalis sa baryong ito. Pinag-isipan ko ng mabuti ang sinabing yon ni Lola Simang. Hanggang sa napagtanto ko na masyado ng matagal ang 10 taon na hindi ko binibisita ang libingan ng aking mag-ina. Siguro nga ay panahon na para bumalik ako sa aming baryo. Kaya sa huli ay sinabi ko kay Lola Simang na pumapayag ako sa suwestyon niya. Makalipas ang 2 araw ay bumiyahe na kami ni Lola Simang pabalik sa baryo kung saan ako dating nakatira. Kaunting damit lang ang dinala namin dahil wala kaming balak na manatili roon ng matagal. Para sa akin ay sapat na ang 3 araw kaming naroon. Habang sakay ng bus ay tahimik akong nakatingin sa bintana. May kaba akong nararamdaman ng sandaling yon. Sandali nga. Ayos ka lang ba, Bartolome? Opo. Medyo kinakabahan lang ako. At bakit ka naman kinakabahan? Hindi ko po kasi alam ang magiging reaksyon ng mga tao sa amin kapag nakita nila ako. Iniisip ko na galit sila sa akin lahat. At bakit naman sila magagalit sa'yo? Sabihin nating may mga aswang nga na umatake sa baryo nyo matapos mong umalis. Pero wala silang karapatan na magalit sa'yo. Hindi nila hawak ang buhay mo. At may karapatan kang piliin ang bagay na alam mong makapagpapagaan ng iyong buhay. Isa pa, ikaw ang nagsabi sa akin na ilang taon kang nakipaglaban sa mga aswang at ginawa mo ang lahat para protektahan sila ng mga taon na yon. Kaya para sa akin, hindi sila dapat magalit sa iyo.
Hindi ko naman po kasi madidiktahan ang dapat maramdaman ng mga tao sa amin eh. Yun na nga. Nandun na tayo sa hindi mo madidiktihan ang mararamdaman nila. Pero kung alam mo sa sarili mo na wala kang ginawang mali at ang pag-alis na ginawa mo ay nagdulot ng kabutihan sa iyo, ay hindi mo dapat isipin kung ano ang mararamdaman nila sa iyo. Napangiti ako sa sinabing yun ni Lola Simang. Isa yun sa dahilan kung bakit naging malapit ang loob ko sa kanya. Pakiramdam ko kasi ay nabuhay sa katauhan ni Lola Simang ang aking namayapang lola na palagi akong binibigyan ng payo. Kahit paano ay nabawasan ang kabang nararamdaman ko. Huminga ako ng malalim at inisip ko na lang na kaya ako babalik sa aming baryo ay para sa aking mag-ina at hindi para sa kung ano pang bagay. Gabi na nang makarating kami ni Lola Simang sa aming baryo. Nang oras na yon ay sarado na ang lahat ng bahay na aming nadaanan. Kahit paano ay nagpasalamat ako dahil walang mga taong nakakita sa pagbabalik ko. Nang marating na namin ang bahay ko, ay hindi nakasarado ang pinto nun. Napansin ko na may mga inayos sa bahay ko at nang pumasok kami roon ay nagtaka ko dahil halos walang nagbago roon. Malinis sa loob at maayos ang mga gamit na parabang habang wala ako roon ay meron doong nakatira at siyang nag-aalaga sa bahay ko. Pambihira. 10 taon na akong hindi nakauwi. Pero bakit? Napakaayos at linis nitong bahay ko. Baka naman yung mga tao rito ang nag-aalaga rito sa bahay mo. Yan na nga rin ho ang naiisip ko. Kung ganon, ay pinapahalagahan ka pa rin ng mga tao rito sa baryo ninyo. Kasi kung hindi, wala na sana silang pakialam sa bahay mo, hindi ba? Napangiti ako sa sinabing yun ni Lola Simang. Naisip ko na wala naman pala akong dapat na ikabahala dahil kung totoo na ang mga tao sa baryo namin ang nagpanatiling maayos ng bahay ko sa loob ng 10 taon, ibig sabihin ay hindi sila galit sa akin. Dahil sa parehas kaming pagod ni Lola Simang sa napakahabang biyahe, ay natulog na muna kami. Paggising namin kinaumagahan, ay agad kaming nagtungo sa sementeryo upang dalawin ang puntod ng aking mag-ina. Habang naglalakad, ay nakita ko ang gulat sa reaksyon ng mga taong nakakita sa akin na parabang iniisip nila na pamilyar ang mukha ko sa kanila. Hindi na ako nagtaka na hindi nila kagad ako nakilala dahil tumanda na kahit paano ang itsura ko sa loob ng 10 taon. Pagdating namin sa sementeryo, ay tumayo kami ni Lola Simang sa harap ng puntod ni na Elisa at Helena. Kinausap ko sila na parabang kaharap ko silang dalawa. Ipinakilala ko rin sa kanila si Lola Simang at sinabi ko kung paano niya ako natulungan simula nang umalis ako sa aming lugar. Asawa ko? Anak? Pasensya na kayo kung ngayon lang ako nakapunta rito ha. Alam kong naiintindihan niyo ako. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil gaya ng ipinangako ko sa inyo noon, bago ako umalis, ay hindi kayo nawala sa isip at puso ko. Araw-araw ko kayong iniisip at palagi kong ipinagdarasal na sana'y masaya kayo kung nasan man kayo ngayon. Huwag kayong mag-alala sa akin kasi kahit papano ay maayos na ang buhay ko ngayon. Miss na miss ko na kayong dalawa. Nanatili pa kami roon ni Lola Simang ng ilang minuto. Maya-maya pa ay nagdesisyon na kaming umalis para bumalik na sa bahay ko. Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon, Bartolome? Medyo magaan na po.
Pakiramdam ko po ay nakabawi na ako sa mag-ina ko mula sa 10 taon na hindi ko sila dinalaw. Sigurado ako na naiintindihan ng mag-ina mo kung bakit ngayon mo lang sila nagawang puntahan. Maya-maya pa ay nakarating na kami sa bahay ko. Nagulat ako nang makita ko si Densyo roon. Nakaupo siya sa mahabang upuan na nasa ilalim ng mayabong na puno ng mangga. Napatayo si Densyo at bakas sa mukha niya na hindi siya makapaniwala na nakita niya ako. Nagmamadaling lumapit sa akin si Densyo at niyakap niya ako ng maigpit. Maluwa-luwa siya nang humiwalay siya sa pagkakayakap sa akin. Diyos ko, akala ko nagbibiro lang yung mga tao nagsabi sa akin na bumalik ka na, pare. Kaya para makasiguro ako, pumunta kagad ako dito sa bahay mo eh. Kaya lang, wala ka nang dumating ako rito kanina. Pinuntahan ko kasi sina Elisa at Helena doon sa sementeryo. 10 taon ko na kasi silang hindi nadadalaw, Densyo. Grabe, biruin mo no, 10 taon na palang nakalipas. Ang laki na ng pinagbago mo, Bartolome. Aba, tignan mo, balbas, sarado ka na ngayon, oh. Samantalang noon ayaw na ayaw mo may balbas at bigote ka. Ikaw rin naman Ang laki na ng pinagbago mo, Densyo. Kaya nga, medyo tumanda na. Yan ang bagay na hindi natin kayang pigilan Teka, sino ba yung matandang kasama mo? Yan na ba ang bago mong asawa? Bakit naman sobrang tanda nang ipinalit mo kay Helena, pambihira ka? Hoy! Narinig ko sinabi mo na buho ka. Napakapasmado naman pala ng bunganga ng kausap mo na yan, Bartolome. Ano ka ba? Siraulo ka, Densyo. Hindi ko asawa si Lola Simang. Sa kanya ako nakatira. Doon sa baryo kung saan ako nagpunta nang umalis ako rito. Lola Simang. Siya nga po pala si Densyo. Matali ko pong kaibigan. Pasensya na ho kayo. Kinagagala ko po kayong makilala, Lola Simang. Inilahad ni Densyo ang isa nitong kamay, pero hindi yun tinanggap ni Lola Simang. Inirapan pa ni Lola Simang si Densyo. Nagpaalam siya sa amin na papasok muna siya sa bahay upang makapag-usap kaming dalawa ni Densyo. Parehas kaming naupo ni Densyo sa mahabang upuan. Pambihira. Sa totoo lang, hindi pa rin ako makapaniwala na nandito ka na, pare. Umalis ka kasi rito nang hindi nagpapaalam kahit kanino Kahit na nga ako na kaibigan mo, hindi ka nagsabi na may bala ka palang umalis noon. Tapos wala pang nakakaalam kung saan ka nagpunta. Biglaan kasi ang desisyon ko na yun, Densyo. Naisip ko na hindi ako makakausad sa lugar kung saan namatay ang aking mag-ina. Oo nga pala. Hindi ba galit ang mga tao rito sa akin? Hindi no. Saka bakit naman kami magagalit sa'yo, pambihira ka, pagkatapos mo kami protektahan mula sa mga aswang sa loob ng napakaraming taon? Sa tingin mo ba makakaramdam kami ng galit sa'yo? Parang lalabas naman na wala kaming utang na loob sa'yo kung magagalit kami sa'yo, di ba? Mabuti naman kung ganun, Densyo. Sa totoo lang nagdadalawang isip akong bumalik. Kasi iniisip ko na galit kayo kasi iniwan ko kayo nang hindi ako sigurado kung may aswang pabansasalakay dito. Oo nga pala. Itong bahay ko. Sino nag-alaga nito habang wala ako? Aba, sino pa ba? Kundi ako. Kapag bumabagyo nandyan ako sa bahay mo at nagbabantay. Kapag may nasisira, naayos ko kagad. Pero hindi lang ako nag-aalaga sa bahay mo. Pati mga kapitbahay mo naglilinis din dito. Abay, ganun kaka-importante sa amin, Bartolome. Lahat kami, umaasa na babalik ka pa rito at hindi nga kami nagkamali kasi nandito ka na ulit. Maluwa-luwa akong napangiti sa sinabing yun ni Densyo. Doon ko napagtanto na wala naman pala akong dapat na ikatakot sa pagbabalik ko sa aming baryo. Napakasarap marinig na hanggang sa sandaling yon ay hindi pa rin nakakalimutan ng mga tao ang ginawa ko noon para sa kanila.
Ikaw pare, kumusta ka na pala? Ano na nangyari sa'yo habang wala ko rito? Yun pare, may asawa na ako ngayon. Kilala mo naman siguro si Amelita, no? Yung napakagandang dalaga na nililigawan mo noon. Siya na pangasawa mo pare? Aba, napakaswerte mo naman pala kung ganun. Hindi siya na pangasawa ko, kundi yung pinsan ni Amelita na si Carla. Akala ko naman si Amelita na pangasawa mo. Bakit kasi siya pa ang binanggit mo eh? Alam ko kasi na mas kilala mo si Amelita kaysa kay Carla. Pero sa Maynila sila nakatira ng mga anak namin. Hindi ko kasi pwedeng iwanan ng bahay namin at wala magbabantay eh. Bakit nasa Maynila ang mag-iina mo pare? Sa totoo niyan pare, may aswang kasi na gumagala na naman dito sa atin pare. Halos gabi-gabing may namamatay. Nung umalis ka, ilang taon na walang aswang na sumalakay dito. Akala nga namin nun okay na ang lahat pero hindi pa pala. Parang pinagpahinga lang pala ng aswang ang baryo natin pare. Kung di ako nagkakamali siguro, mga 3 taon na rin simula nang may aswang na nanggugulo na naman dito. Kaya nga masaya ako ngayon pare na nandito ka na ulit. Meron na ulit makikipaglaban sa mga aswang. Pasensya ka na pare. Pero nang umalis ako rito, ay kinalimutan ko na ang pagiging manunugis ko. Ha? Bakit suot mo pa rin yung agimat mo pare? Nasanay lang ako na suotin ito. Isa pa, masaya na ako sa buhay ko, sa baryo kung saan ako naninirahan ngayon. Nagustuhan ko na ang buhay kong tahimik. Ganong buhay na ang gusto ko hanggang sa mamatay ako pare. Hindi rin kasi ako magtatagal dito sa baryo natin. At babalik din ako sa baryong pinanggalingan ko. Nalungkot naman ako bigla sa mga sinabi mo pare. Akala ko pa naman meron na ulit kaming tagapagtanggol. Pero huwag ka mag-alala kasi naiintindihan ko ang desisyon mong yan. Siguro, aasa na lang kami na merong maglalakas ng loob na labanan yung mga aswang na yun. Iniba ko na ang pinag-uusapan namin ni Densyo. Dahil ayoko nang pag-usapan ang tungkol sa mga aswang. Kinuwentuhan ko siya ng mga nangyari sa akin simula nang umalis ako sa lugar na yon. Pero kahit iba na ang aming pinag-uusapan, sa loob ko ay naroon pa rin ng pangamba na unti-unting nabubuhay dahil sa aswang na sumasalakay na naman sa baryo namin. Hindi nagtagal ay nagpaalam na si Densyo sa akin dahil aniya ay may gagawin pa siya. Nakatulala ako at tila wala sa sarili nang pumasok ako sa bahay ko. Nakita ko si Lola Simang na nakaupo sa maliit kong sala. Umupo ako sa tabi niya at hindi ako nagsalita. Bakit parang ang lukot mo? Hindi ba dapat ay masaya ka kasi nakausap mo na ang matalik mong kaibigan? Masaya po ako na nagkita at nagkausap ulit kami ni Densyo. Pero malungkot po ako dahil sa mga nalaman ko mula sa kanya sa nangyayari rito sa baryo namin ngayon. Ang sabi po niya ay may aswang na namang sumasalakay dito sa amin. Ibig ba't sabihin yan hindi ka na muna aalis dito? Babalik ka na ba sa pagiging manunugis? Hindi ho, Lola Simang. Buo na po ang desisyon kong talikuran ng pagiging isang manunugis. Mas gusto ko ang simple at tahimik na buhay. Ang bala kong gawin ay umalis na tayo rito bukas ng umaga. Sigurado ka na bang yan nga ang gusto mong gawin? Oo, Lola Simang. Sigurado na ho ako. Kung yan ang desisyon mo, ay susuportahan lang kita. Kilala mo naman ako. Kung sa tingin mo ay mas makabubuti sa iyo ang isang bagay o gagawin mo, ay nakasuporta lang ako sa iyo, Tolome. Oo nga pala. Nagugutom na ako. Lalabas lang ako para bumili ng makakain. Kumuha na lang ho kayo ng pera sa wallet ko. Naroon po yun sa bag ko. Hindi na kailangan. May pera naman ako.
Dito ka lang at pagbalik ko ay kakain na tayo dalawa. Nang umalis na si Lola Simang, ay nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Bumalik sa alaala ko yung panahon na aktibo pa ako sa pakikipaglaban sa mga aswang. Naalala ko ang sigawan at takot ng mga tao sa tuwing may aswang na bigla na lamang sasalakay sa aming baryo para pumatay at kumain ng mga tao. May parte ng puso ko ang nagsasabi na kailangan kong tulungan ng mga tao, pero naisip ko na malaki ang posibilidad na maging magulo na naman ang buhay ko kapag bumalik ako sa pagiging manunugis, kaya agad kong inalis sa utak ko ang bagay na yon. Kinagabihan, sa sala ako humiga habang si Lola Simang ay sa kwarto. Kahit matagal akong nawala sa bahay na yon, ay mabilis pa rin akong nakatulog. Ngunit sa pagtulog ko, ay napanaginipan ko ang pagpatay ni Dumagit sa aking mag-ina. Nang magising ako mula sa panaginip na yon, ay tagaktak ng malamig na pawis ang aking noo at habol ko ang aking paghinga. Bumangon ako para uminom ng tubig. Nagulat ako nang lumabas si Lola Simang sa kwarto. Nakakagulat ka naman, Lola Simang. Hindi ka rin ba makatulog kagaya ko? Hindi naman ho. Nagising lang po ako kasi napanaginipan ko ho yung mag-ina ko. Napanaginipan ko po yung pagpatay ni Dumagit sa kanila. Yun po yung aswang na pumatay kina Elisa at Helena. Eh kayo, namamahay po ba kayo kaya hindi ho kayo makatulog? Ewan ko ba? Hindi ako sigurado. Inaantok naman ako pero hindi ako makatulog. Para ako kinakabahan na hindi ko maintindihan. Para bang may nangyayaring hindi maganda. Kaya nga ho eh. May ganyan din po akong nararamdaman nang nagising ako kanina. Hindi ko alam kung dahil ba sa panaginip ko na yon o sadyang may iba pang dahilan. Oo nga pala. Tatanungin ulit kita. Sigurado ka na ba? Aalis na tayo mamayang umaga. Oo, Lola Simang. Ayoko na po talagang makialam sa kung anong nangyayaring hindi maganda dito. Kung ganon, ay pilitin natin makatulog. Kailangan natin ng mahabang tulog dahil mahaba rin ang magiging biyahe natin. Sumang-ayon ako sa sinabi ni Lola Simang. Bumalik na kaming dalawa sa pagkakahiga. Ipinikit ko na ang mga mata ko at hindi nagtagal ay nagawa ko ng makatulog ulit. Umaga na nang magising kami ni Lola Simang. Agad kaming nag-asikaso para sa pag-alis namin. Maya-maya pa ay lumabas na kami ng bahay ko. Nadala ang aming bag. Sandali akong huminto upang tignan ang aking bahay dahil wala akong ideya kung gaano katagal bago ulit ako makabalik. Matapos yun, ay nagsimula na kaming maglakad. Sandali kaming napahinto nang nakita namin ang napakaraming tao sa harap ng isang bahay. Dinig din namin ang pag-iyak ng isang lalaki. Lumapit kami roon at nakita namin ang isang lalaki na umiiyak habang yakap-yakap ang walang buhay na katawan ng isang babae at isang batang lalaki. Nahinuha ko na asawa at anak yun ng lalaki. Duguan ang mga yun at puno ng sugat ang iba't ibang parte ng katawan. Ano nangyari sa kanila? Nakakaawa naman sila. Para silang pinatay ng isang mabangis na hayop. Hindi hayop, Lola Simang, ang may gawa niya sa kanila, kundi aswang. Aswang ang pumatay sa kanila. Natahimik ako habang nakatingin sa lalaking nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang mag-ina. Bumalik sa alaala ko ang gabi na natagpuan ko ang walang buhay na katawan ni Helena at Elisa. Tumiim ang bagang ko at mariin kong naikuyong ang aking mga kamay. Lola, sa tingin ko,
na hindi ko kayang umalis dito. Uuwi na po muna ako sa bahay. Kayo na lang po ang umalis. Ano ka mo? At bakit naman? Hindi ko po pala kayang umalis sa bariyong to habang may aswang na sumasalakay dito. Sige ho, Lola Simang. Umalis na ho kayo. Pasensya na po kung biglang nagbago ang isip ko. Naiintindihan kita, Tolome. Huwag kang mag-alala sa akin dahil kaya ko naman bumalik sa baryo natin na mag-isa. Mag-iingat po kayo. Pasensya na po ulit. Ngumiti si Lola Simang at saka siya naglakad palayo. Malungkot kong pinagmasdan ang pag-alis ni Lola Simang, pero alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang tiisin ng mga tao sa aming baryo. Hindi ako matatahimik na habang ligtas ako sa baryo ni na Lola Simang ay may mga tao na mawawalan ng mahal nila sa buhay nang dahil sa aswang. Alam ko kung gaano yung kasakit, lalo na't 2 beses ko yung naranasan. Bumalik na ako sa bahay ko. Pagpasok ko roon, ay sinalubong ako ng nakakabinging katahimikan. Nangihina akong napaupo at hinawakan ko ang agimat na nakasabit sa leeg ko. Hindi nagtagal ay nagulat ako nang pumasok sa bahay ko si Lola Simang. Oh, Lola Simang, ano pong ginagawa niyo rito? Bakit yung kayo bumalik? May nakalimutan ho ba kayo? Oo, meron akong nakalimutan. Ikaw, Oh, ako? Abay, paano pong ako? hindi ba sabi ko ay magkasama tayong babalik sa bahay ko? Kaya naisip ko na bumalik dito upang sabay na tayong umalis dito kapag natapos mo na ang problemang kinakaharap ng lugar niyo. Pero Lola Simang, masyado pong delikado ang sitwasyon dito ngayon. Baka ho may mangyaring masama sa inyo. Mas ligtas po kayo sa bahay ninyo. Alam kong hindi ako mapapahabak dahil nandiyan ka, Tolome. Hindi ko man nakita ng personal kung paano ka makipaglaban doon sa pag-aaswang, ay nararamdaman kong malakas at mahusay ka, Tolome. Isa pa, kailangan mo ang gabay ko. Kaya hindi ako pwedeng umalis dito nang hindi ka kasama. Hindi man kita magabayan sa pakikipaglaban, ay magagabayan naman kita sa napakaraming bagay. Kung yan po ang desisyon nyo, ay hindi ko na po kayo pipilitin na umalis. Maraming salamat po sa inyo, Lola. Ang totoo po niyan nalugkot ako. Nang akala ko po ay aalis na kayo kanina. Pero kinakabahan po ako kasi hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa mga susunod na araw. Hindi ko pa kasi alam kung gaano kalakas yung aswang na nanggugulo dito ngayon. Huwag mo kong iisipin, Bartolome. Kung mamamatay ako rito, ay wala na kaso yun sa akin. Matanda na ako, Bartolome. Halos lahat ng bagay dito sa mundo ay naranasan ko na. Kumbaga, masaya na ako sa naging buhay ko. At kahit mamatay ako ngayon, ay wala akong pagsisisihan. Sa kabila ng kaba ko, sa mga maaaring mangyari sa mga susunod na araw at gabi, ay masaya ako. Nakasama ko pa rin si Lola Simang. Sa loob kasi ng 10 taon na magkasama kami, ay nasanay na ako na palagi ko siyang nakikita. Totoo, na kailangan ko ng gabay niya. Kahit matanda na ako, ay kailangan ko pa rin ang mga payo ni Lola Simang na hindi hamak na mas marami ng alam sa buhay kesa sa akin. Simula noon, ay nangako ako sa sarili ko na hindi ako aalis sa baryo namin nang hindi ko napapatay ang aswang. Hinasa ko ng mabuti ang aking lumang itak at sa likod ng bahay namin ay nagsimula akong magsanay sa paggamit nun. Napakatagal kong hindi nakipaglaban sa aswang, kaya kailangan ko ulit mag-ensayo. Isang hapon, habang abala ako sa pagsasanay, ay napahinto ako ng isang binatilyo ang nakita kong pinapanood ako.
Nakanganga siya at may gulat sa mga mata habang nakatingin sa akin. Sino ka? At anong ginagawa mo rito? Hindi muna sumagot ang binatilyo at naglakad siya palapit sa akin. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa at bumalik ang mata niya sa mukha ko. Grabe! Totoo nga pong nagbalik na po kayo. Kayo po ba talaga yan, Mang Bartolome? Teka. Sino ka ba, ha? Bakit hindi ka muna magpakilala sa akin? Ang daya niyo naman po. Ako nga po, nakikilala ko po kayo eh. Tapos, hindi niyo po ako natatandaan? Sige na po. Hulaan niyo po kung sino ako. Titigan niyo po ako na mabuti, mula ulo hanggang paa. Titigan niyo po ang mukha ko. Pwede ba? Wala akong oras sa laro mo. Hindi ako interesadong makilala ka. Sige na, umalis ka na rito. Hindi mo ba nakikita may ginagawa ko? Naku, pasensya na po kayo ah. Akala ko po kasi naaalala niyo ako eh. Sa bagay, 10 taon na po yatang nakalipas nung huling beses niyo po ako nakita at nakausap. Mang Bartolome, ako po ito. Si Ellie. Ellie? Wala akong kilalang Ellie. Hindi niyo na po ba talaga ako natatandaan, Mang Bartolome? Ako po yung batang kumausap sa inyo dati at tumihiling po na turuan niyo po ako maging manunugis. Hindi pa nga po kayo pumayag kasi sabi niyo po, delikado ang maging kagaya niyo, di ba? Tapos, hinawakan mo yung agimat ko nang hindi nagpapaalam. Kaya napaso ang kamay mo. Oh, natatandaan na nga kita. Oh, ano ngayon ang ginagawa mo rito? Anong kailangan mo? Narinig ko po kasi na pinag-uusapan ka ng mga tao eh. At sinasabi nila na bumalik ka na raw po. Akala ko nga po hindi totoo kaya sinabi ko po sa sarili ko na pupunta ako rito para makita ko kung totoo nga. Hindi nga po ako makapaniwala na totoo nga pong nandito ulit kayo. Ang tinanong ko sa'yo ay kung anong ginagawa mo rito. Huwag mo akong bigyan ng ibang sagot. Sorry po. Natuwa lang po talaga ako na bumalik na po kayo sa baryo natin. Hindi pa rin po pala kayo nagbabago, no? Medyo masungit pa rin po pala kayo. Pinuntahan ko po kayo kasi tatanungin ko po ulit sana kayo tungkol po sa tinanong ko dati nung huling beses po tayo nagkita. Ang alin? Yung gusto mong turuan kita na maging manunugis? Opo, yun nga po. Baka po kasi nagbago na po ang isip nyo eh. Kung hindi nyo po na itatanong hanggang ngayon po, ay kayo pa rin po ang idol ko. Hindi pa rin nagbabago ang isip ko pagdating sa bagay na yun. Hindi pa rin kita tuturuan o sasanayin. Hala, pero bakit naman po? Noon po naiintindihan ko kung bakit ayaw nyo po. Kasi bata pa ako noon eh. Pero 17 taong gulang na po ako ngayon. Tignan nyo nga po. Medyo nagpalaki pa nga ako ng katawan para lang makita nyo na gusto ko po talaga maging kagaya nyo. Naniniwala po kasi ako na babalik kayo rito sa atin. Kaya pinaghandaan ko po talaga ang lahat. Ganyan ba kababaw ang tingin mo sa pagiging manunugis? Na kailangan ay meron ka magandang katawan para masabing may kakayahan ka na makipaglaban sa mga aswang? Kung noon ay makulit ka, ngayon naman ay makitid na ang utak mo. Sorry na po. Kaya nga po, kailangan niyo akong turuan at sanayin eh. Para malaman ko po yung mga kailangan kong malaman. Sige na po, Mang Bartolome. Pumayag na po kayo sa gusto ko. Hindi po ba kayo natutuwa na kahit 10 taon na po nakakalipas eh, hindi pa rin po nawala ang kagustuhan kong maging kagaya niyo? Nagkamali pala ako. Hanggang ngayon pala, ay makulit ka pa rin. Hindi ka ba marunong makaintindi? Ayokong turuan ka na maging manunugis. Umuwi ka na. Turuan mo na lamang ang mga magulang mo sa mga gawaing bahay. Wala na po akong nanay at tatay eh. Patay na po sila. Pinatay po sila nung aswang na umaatake po ngayon dito sa atin. Kaya nga po, mas nagkaroon po ako ng kagustuhan na maging manunugis dahil dun eh. Gusto ko pong patayin ang aswang na yon.
para wala na pong gaya ko na mawawalan ng magulang o kaya ay nang mahal sa buhay. Sandali akong natigilan sa sinabing yun ni Ellie. Wala kasi akong ideya na namatay ang mga magulang niya dahil sa aswang. May awang humaplos sa puso ko. Ramdam ko ang labis na kagustuhan niya na maging kagaya ko. Pero alam ko sa sarili ko na hindi madali ang buhay ng isang manunugis. Naranasan ko na yun at ayokong maranasan yun ng kahit na sino dahil hindi biro ang sakit at hirap na pinagdadaanan ko, lalo na nang pinatay ni Dumagit ang aking mag-ina. Ikinalulungkot ko ang pagkamatay ng mga magulang mo. Pero hindi pa rin yan mababago ang desisyon ko, Ellie. Mas makakabuti na gawin mo na lang ang lahat para maging ligtas ka kapag may aswang na sumalakay dahil malaking tulong na yun para sa akin. Hayaan mo na lang sa akin ang pakikipaglaban sa aswang at nangangako ko sa'yo na gagawin ko ang lahat para mapatay siya. Pero, Mang Bartolome, Tama na. Huwag ka nang makulit, Ellie. Sige na. Umalis ka na dahil nakakaabala ka na sa ginagawa ko. Bumagsak ang balikat ni Ellie at kita ko sa mukha niya ang pagkabigo. Tumalikod na siya at naglakad palayo. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko dahil naalala ko kay Ellie nung bata pa ako at pinilit ko ang aking lolo na sanayin niya ako na maging isang manunugis. Hindi rin pumayag noon ang lolo ko. Sinabi niya na normal na buhay ang gusto niya para sa akin. Pero hindi ako sumuko. Hanggang sa nagsanay ako mag-isa. Sa edad kong 10 taon, ay nagawa ko ng makapatay ng isang aswang. At doon na nakita ng lolo ko ang potensyal ko na maging isang manunugis. Doon na rin siya nagdesisyon na turuan at sanayin ako sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kinagabihan, nagluto si Lola Simang ng paborito kong tinolang manok. Aniya ay kailangan ko ng masarap na ulam dahil maghapon akong nagsanay. Kumusta naman ang luto ko? Nagustuhan mo ba? Aba, oo naman ho. Wala naman po kayong niluto na hindi ko nagustuhan eh. Para sa akin, kayo po ang pinakamagaling na magluto sa buong mundo. Sos! Nambola ka pa. At teka, maibaga ko. Sino pala yung binatil yung kausap mo kanina? Si Ellie ho yun. Isa ang pamilya niya sa iniligtas ko nun sa aswang. Bata pa ho siya nun. Pasensya na. Pero narinig ko kasi ang pinag-uusapan nyo dahil nandito ako sa loob ng bahay. Tama ba ang pagkakarinig ko? Na gusto ng binatilyong yon na maging kagaya mo? Oo. Kahit nung bata pa ho siya, ay pangarap na niyang maging kagaya ko. Hindi ko akalain na hanggang ngayon pala gusto pa rin niyang maging manunugis. Humiling ho siya sa akin, nasanayin at turuan ko siya. At hindi ka pumayag? Ganun na nga ho. Bakit hindi? Alam mo, naramdaman ko sa mga sinabi ni Ellie na seryoso siya na maging isang manunugis kagaya mo. Nasa kanya talaga yung matinding kagustuhan na maging kagaya mo, Bartolome. Naramdaman ko rin naman ho yun sa kanya. Pero ayoko pong magaya ang buhay niya sa buhay ko. Na hanggang nakikipaglaban sa mga aswang, ay hindi mawala-wala ang kaba para sa buhay niya at sa mga mahal niya sa buhay. Pero ang nangyari sa'yo ay maaaring hindi mangyari sa kanya. Hindi porke magiging manunugis siya ay magiging magkaparehas sa inyong kapalaran. Bakit hindi mo muna siya bigyan ng isang pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili? Ayaw mo ba nun? Kapag naging mahusay ding manunugis si Ellie, ay magiging kampante ka na. Kahit wala ka rito sa baryo nyo. Ibig sabihin, ay may iba nang makikipaglaban sa mga aswang. Kahit ikaw ay nasa malayo. Naisip ko rin naman ho yan. Malaking bagay para sa akin. Kung hindi lang ako manunugis dito sa aming lugar. Pero hindi ko talaga nararamdaman
na si Ellie ang susunod sa yapak ko. Matigas ang ulo niya. At kahit nung bata pa siya, ay alam ko nang hindi siya marunong sumunod sa sinasabi ng mas nakatatanda sa kanya. Kaya nga mas makabubuti kung tuturuan mo siya para malaman niya ang mga dapat niyang malaman at kung ano ang tama't mali. May determinasyon na siya at paggabay mo lang ang kulang sa kanya. Ngunit, hindi ko talaga siya kayang turuan, Lola Simang. Yun na talaga ang desisyon ko. At hindi na ho yun magbabago. O sige, kung yan ang gusto mong gawin ay hindi na kita pipilitin. Sinasabi ko lang naman kung ano ang nakikita ko na tamang gawin mo. Ipinagpatuloy ko ang aking pagkain. Pero sa likod ng isip ko ay naroon si Ellie. Naalala ko ang nagmamakaawa niyang muka habang sinasabi niya na sanayin ko siya. Alam kong determinado siyang matuto, ngunit ayokong magaya ang buhay niya sa buhay ko. Nang mga sumunod na gabi, ay nagsimula na akong magbantay sa aming baryo, gaya ng ginagawa ko noon. Dala ko ang aking itak na palaging bagong hasa at suot ko ang aking agimat. Sa unang 3 gabi, ay naging mapayapa ang lahat. Hindi umatake ang aswang at hindi ko rin siya naramdaman. Nagkaroon ako ng hinala na alam ng aswang na naroon ako, kaya tila tinatansya niya ang kanyang magiging sunod na hakbang. Nang dahil doon, ay hindi ako naging kampante. Ngunit sa ika-4 na gabi ng aking pagbabantay, ay doon ko na nakaharap ang aswang. Madaling araw na at naglalakad ako pabalik sa bahay. Naisip ko kasi na hindi nasasalakay ang aswang ng ganong oras. Hanggang sa may narinig akong malakas na pagsigaw sa hindi kalayuan. Sinundan ko ang sigaw at dinala ako ng mga pako sa isang kubo na nakabukas ang pinto. Pagpasok ko roon, ay nakita ko ang isang aswang na nilalapa ang isang matandang lalaki. Wala nang buhay ang matandang lalaki at sandali ako nanlumo dahil nahuli ako ng dating. Sa pagtatama ng mga mata namin ng aswang, ay gumapang ang matinding kilabot sa aking katawan. Nakakalokong ngumiti ang aswang. Dumagit! Buhay ka? Bakit parang gulat na gulat ka? Inakala mo ba na napatay mo ko? Paanong nabuhay ka? Sigurado kong pinatay na kitang hayop ka. Ako pa mismo ang sumunog sa katawan mo. Nakalimutan mo na yata na may kaalaman ako sa itim na kapangyarihan, Bartolome. Bago mo pa ako tuluyang mapatay doon, ay nilisan na ng aking kaluluwa ang aking katawan. Nagpagala-gala ako hanggang sa dumating na ang takdang panahon na maaari akong gumamit ng katawan ng ibang tao para muli akong mabuhay. Walang hiya kang demonyo ka. Talagang gagawa at gagawa ka ng paraan para may pagpatuloy mo ang iyong kasamaan. At kaninong katawan naman ang ginagamit mo? Kailangan mo pa bang malaman kung kanino? Ang mahalaga ay buhay na akong muli. Napakatagal na panahon akong nagtiis. Ngayong buhay na akong muli, ay hindi na ako papayag na mapapatay mo ulit ako. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong magsisisi ka na bumalik ka pa sa baryong ito dahil ikaw naman ang mamamatay at hindi ako. Biglang sumugod si Dumagit habang nakaumang ang matutulis niyang mga kuko. Nakakakilabot ang mapupula niyang mga mata na nanlilisik. Naramdaman ko ang labis niyang galit para sa akin. Tatagain ko sana si Dumagit, pero mabilis niya akong nakalmot sa dibdib. Napasigaw ako sa kirot. Malakas akong itinulak ni Dumagit na naging sanhi para matumba ako sa lupa. Hindi pa ito ang tamang oras para patayin kita, Bartolome. Gusto mo na kitang paglaruan. Gusto kong masaksiyan mo
kung paano ko unti-unting uubusin ang mga taong pinoprotektahan mo. Sa isang kisap mata, ay nawala si Dumagit sa aking harapan. Napakabilis niyang kumilos at hindi ko nakita kung saan siya nagpunta. Tumayo ako at iginala ko ang mga mata ko sa paligid sa pag-asang makikita ko pa ang aswang na si Dumagit. Dumagit! Dumagit, bumalik ka rito! Huwag kang duwag! Ngayon na natin tapusin to! Dumagit! Ngunit sa kabila ng pagsigaw ko na yun, ay hindi na bumalik si Dumagit. Hindi ko na naramdaman ang presensya niya, kaya nahinuha ko na nakalayo na siya. Wala na akong nagawa, kundi ang tuluyang umuwi. Kahit ang gusto ko ay labanan na si Dumagit ng oras na yon. Pagdating ko sa bahay, ay sinalubong ako ng nag-aalalang si Lola Simang. Nataranta siya nang makita niya ang malalim na sugat ko sa dibdib. Agad niya akong pinaupo at naghanda siya ng panlinis ng sugat at siya mismo ang naglinis at gumamot sa sugat ko. Pambihira! Ano ba nangyari? Bakit nagkaroon ka ng ganitong sugat? Nakaharap mo na ba yung aswang? Oo, Lola Simang. At alam kong magugulat ho kayo kung sino ho ang aswang na nakaharap ko. Abay, sino? Si Dumagit ho. Sandali nga. Hindi ba yun yung aswang na pumatay sa mag-ina mo? Ang akala ko ba, matagal mo na siyang napatay. Yun nga din ho ang akala ko. Ang akala ko, matapos ko siyang mapatay dati, ay tapos na ang problema namin sa kanya. Pero hindi pa pala. Masyado kong minaliit ang hayop na Dumagit na yun. At hindi ko naisip na may kakayahan pala siyang gumamit ng itim na kapangyarihan. Ano ba talaga nangyari? Paano muling nabuhay si Dumagit? Ang dami mo pa kasing paligoy-ligoy. Sabihin mo na sa akin, Bartolome. Sinabi sa akin ni Dumagit na bago ko sa tuluyang mapatay nun, ay nilisan daw ng kaluluwa niyang kanyang katawan. At kailangan niyang maghintay ng ilang taon upang magkaroon siya ng kakayahan na sumapi naman sa katawan ng isang tao at gamitin yun bilang bago niyang katawan. Kung kaninong katawan ang ginamit niya, ay wala ho kong ideya. Maaaring nandito lang sa baryong ito ang taong yun at wala siyang kaalam-alam na ginagamit siya ni Dumagit sa kasamaan. Bagin langit. Hindi ko akalain na may mga aswang na may ganyang kakayahan. Ang akala ko ay pumapatay at kumakain lang ng tao, mga aswang. Meron po talagang gaya ni Dumagit na may iba pang kakayahan. Sila yung klase ng aswang na ubod ng sama at walang ibang gusto kundi ang magasik ng kamatayan sa mga tao. Kaya kailangan ko po malaman kung kaninong katawan ang ginagamit ni Dumagit. Mas magiging madali para sa akin na matalo siya kung malalaman ko yun. At paano mo naman yun gagawin? Hihingi po ako ng tulong sa aking agimat. Marami po itong kayang gawin. Diyos ko, ang buong akala ko talaga ay isang normal na aswang lang ang kakaharapin mo. Pero sana'y magtagumpay ka, Bartolome. Hayaan mo at palagi kitang ipagdarasal. Kung meron man akong maitutulong sa'yo sa kahit anong paraan, ay magsabi ka lang sa akin. Maraming salamat po, Lola Simang. Napakalaking bagay na ho sa akin na ipagdasal niyo ako. Tinapos na ni Lola Simang ang panggagamot sa sugat ko. Nilagyan niya yon ng benda at nagsabi na ako na kailangan ko ng matulog. Hinayaan ako ni Lola Simang na makapagpahinga dahil alam niya na kailangan ko ng mahabang pahinga dahil sa mga susunod na gabi ay malaki ang posibilidad na muli kaming maghaharap ni Dumagit. Sa mga sumunod na araw ay halos wala na akong naging pahinga. Tuwing umaga ay nag-iikot ako at pinagmamasdan ko ang galaw ng lahat ng tao. Tinitignan ko kung sino sa kanila ang kahinahinala
at ang maaaring ginagamit ni Dumagit. Sa gabi naman ay nagbabantay ako at umaasa na muli kong makakaharap si Dumagit. Ngunit sa pagkakataon na yun ay mas lalo siyang naging mailap. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami ni Lola Simang, ay binisita kami ni Densyo. Inaya ko siya na saluhan kami at hindi naman siya tumanggi. Salamat dito pare ah. Kumusta na pala ang pagtugis mo dun sa aswang pare? Balita ko nakaharap mo na siya. Tama ka, Densyo. At alam mo ba kung sino ang aswang na umaatake dito sa baryo natin? Walang iba kundi si Dumagit. Hindi ko pa pala siya tuluyang napatay noon dahil sumapi sa katawan ng isang tao si Dumagit upang muli siyang makapaggasik ng lagim. Anak nang, kaya naman pala pamiyar ang paraan niya ng pagpatay sa mga naging biktima ng aswang dito sa baryo natin eh. Talagang gumawa pa siya ng paraan para makabalik. Anak ng peste naman talaga, oo. Kaya kailangan natin maging maingat. Personal ang galit ni Dumagit sa baryo natin dahil inubos ko nun ang mga alagad niya. Ganun din ang gagawin niya sa ating lahat. Uubusin niya tayo ng paunti-unti. Kaya kailangan kong malaman kung kaninong katawan ang ginagamit niya. Kailangan ko lang maghintay ng pagbilog ng buwan upang maritwalan ko ang aking agimat para magamit ko na to sa paghahanap sa taong yun. Sa pagkakaalam ko, ay sa susunod na linggo pa ang pagbilog ng buwan. Ba, matagal-tagal pa yun pare. Kung gusto mo tutulungan na kita sa pagbabantay mo, kahit papaano naman may kaalaman naman ako sa pakikipaglaban sa aswang eh. Hindi na kailangan, Densyo. Baka kung ano pang mangyari sa'yo na hindi maganda. Ano ka ba? Ayos lang yun. Hindi ba dati tinuruan mo naman ako na makipaglaban gamit ang itak? Oras na para magamit ko ang itinuro mo na yun sa akin pare. Tama si Densyo. Kailangan mo na makakatulong sa ginagawa mo, Bartolome. Kung kaya ko galang sana na makipaglaban pa at hindi pa ako matanda, ay talaga tutulungan din kita. Kaya lang panigurado magiging pabigat lang ako, lalo na palagi akong inaatake ng aking rayuma. Kung talagang bukal sa loob mo na tulungan ako, ay tinatanggap ko ang tulong mo pare. Maraming salamat. Yun! Ayos! Huwag ka mag-alala, Bartolome. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka sa paraang alam at kaya ko. Kung ako ang tatanungin, ay ayoko na sanang isama si Densyo sa pakikipaglaban kay Dumagit, lalo na't hindi siya basta-bastang aswang. Ngunit sa pagkakataon na yun, ay nakita ko ang determinasyon ni Densyo na tulungan ako at ayokong ipagkait sa kanya ang pagkakataon na may gawin upang tapusin na ang dilubyong nangyayari sa aming baryo. Kinagabihan ay sumama nga si Densyo sa akin sa pagbabantay sa aming baryo. Parehas kaming may dalang itak. Nagpaalala ako kay Densyo na kung sakaling makaharap namin si Dumagit at hindi na naging maganda ang sitwasyon namin, ay maaari siyang tumakas. Sinabi ko na mas iligtas niya ang kanyang sarili kaysa tulungan ako. Tinawanan ako ni Densyo at sinabi niya na hindi niya alam kung kaya niya yung gawin dahil hindi niya ako kayang iwanan sa ganong uri ng sitwasyon dahil magkaibigan kaming dalawa. Lumipas pa ang ilang gabi na hindi pa rin namin nakikita si Dumagit, pero hindi kami huminto sa pagbabantay. Pare, sigurado ka ba na magpapakita pa sa atin si Dumagit? Ilang gabi na tayo nagbabantay pero hindi pa rin natin siya nakakaharap. Hindi kaya natakot na yun sa'yo at nagtatago na siya ngayon? Duda ako sa sinasabi mo na yan, pare. Sinabi sa akin ni Dumagit na unti-unti niyang papatayin ng mga tao dito sa baryo natin. Malakas ang kutob ko na naghihintay lang siya ng tamang oras para umatake. O baka nga, nagpapalakas pa yun para mahirapan tayong labanan at patayin siya. Hayop! Buwisit talaga Dumagit na yun. Bakit kasi hindi pa namatay yun noon May kasalanan din ako sa bagay na yan, pare. Hindi ko siniguro ang kamatayan niya.
Masyado kasi ako nadala sa galit ko sa pagpatay niya sa anak ko at hindi ko naisip ang mga pwede niyang gawin. Pero sisiguraduhin ko na sa pagkakataong ito ay hindi niya na magagawa pa ang ginawa niya noon. Malakas ang kutob ko, pare, na magtatagumpay ka na ngayon. Saka, walang aswang ang nakakatalo sa'yo, no? Pero sandali nga lang, pare. Naiihi na ako eh. Buti at may talahiban. Diyan na lang ako iihi. Sandali lang, ha? Nagmamadaling pumasok si Densyo sa talahiban. Hinintay ko siya sa gilid ng daan habang palingalinga ako sa paligid. Lumipas ang ilang minuto pero hindi pa rin bumabalik si Densyo. Densyo! Pambira kang tagal mo namang umihi. Hindi ka pa rin ba tapos? Umiihi ka lang ba talaga o may iba ka pang ginagawa? Hinintay kong sumagot si Densyo pero wala akong narinig mula sa kanya. Bigla akong kinabahan kaya sinundan ko si Densyo sa loob ng talahiban hanggang sa may narinig akong taong impit na dumadaing. Inilabas ko ang aking itak at marahan akong naglakad papunta sa pinanggagalingan ng ingay. Napigilan ako nang makita ko si Densyo na nakaluhod habang hawak ang kanyang leeg. Naglalaway siya at nanlalaki ang mga mata. Lalapitan ko sana si Densyo nang nagsimulang magbago ang kanyang anyo. Sa isang iglap ay nag-anyong aswang si Densyo at nagimbal ako nang nalaman ko na siya pala si Dumagit. Matapos ang pagbabagong anyo ni Densyo, bilang si Dumagit ay tumayo siya at nagpakawala siya ng isang mahaba at nakakatakot na pag-alulong. Tumingin siya sa kinaroroonan ko at nang nakita niya ako ay isang nakakalokong ngisi ang kanyang pinakawalan. Nagulat ka ba kung kaninong katawan ang ginamit ko? Walang hiya ka, Dumagit. Lubayan mo ang katawan ng kaibigan ko. At bakit ko naman gagawin yun? Si Densyo ang perpektong katawan na dapat kong gamitin. Kaibigan mo siya at malapit ka sa kanya. Sigurado ko na mahihirapan kang patayin ako dahil kapag pinatay mo ko, mamamatay din ang matalik mong kaibigan. Demonyo ka. Sa tingin mo ba ay hindi ako makakahanap ng paraan para alisin ka sa katawan ni Densyo? Huwag kang mag-alala dahil pansamantala lang ako sa katawan ng kaibigan mo. Ang totoo niyan ay may isa pang tao kung nakikita na mas karapat dapat kong gamitin ang katawan upang maging mas malakas ako. Kagaya mo siya dahil nakatakda siyang maging isang mahusay na manunugis. Sa sandaling makuha ko ang kanyang katawan ay mas magiging malakas na ako. At kahit ikaw ay hindi na ako magagawang patayin. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Dumagit. Tumiim ang bagang ko at mas humigpit ang pagkakahawak ko sa aking itak. Malakas akong sumigaw at nang susugod na ako kay Dumagit ay mabilis siyang tumakbo palayo sa akin. Bumalik ka rito, Dumagit! Bumalik ka rito! Harapin mo ako! Huwag kang duwag! Tapusin na natin ito ngayon! Dumagit! Huwag mong sayangin ang boses mo, Bartolome! Hindi pa ito ang tamang oras para sa muling pag-aarap natin! Kailangan ko munang pumatay ng maraming tao dahil nagugutom na ako! Sinundan ko si Dumagit sa gitna ng malawak na talahiban. Sa sobrang bilis niyang gumalaw, ay agad siyang nawala sa paningin ko hanggang sa hindi ko na alam kung saan siya lumusot. Nakatulala ako nang umuwi ako sa bahay. Pagkakita sa akin ni Lola Simang ay agad niya akong inabutan ng isang baso ng tubig. Bartolome, kumusta ang pagbabantay niyo ngayong gabi? Aba, teka, si Densyo pala. Bakit hindi mo siya kasama? Saan siya nagpunta? Lola, alam ko na ho kung kaninong katawan
ang ginagamit ni Dumagit. Talaga ba? Abay, kaninong katawan ang ginagamit niya? Sabihin mo sa akin. Hindi ho kayo maniniwala. Kay Densyo. Nasa katawan ni Densyo ang kaluluwa ni Dumagit. Nakita mismo ng aking mga mata nang nagbago ng anyo si Densyo at naging si Dumagit siya. Diyos ko, baka maging langit. Bakit naman sa dinami-rami ng tao rito ay kay Densyo pa siya sumanib? Dahil alam ni Dumagit, Lola Simang, na matalik na kaibigan ko si Densyo. Hindi ko pwedeng saktan o patayin si Dumagit. Dahil kapag ginawa ko yun, ay masasaktan at mamamatay din ang kaibigan ko. Dinapurak ng lintik ang Dumagit na yan. Tuso rin pala ang aswang na yon. Magaling siya mag-isip ng paraan para hindi mo siya matalo. Tama ho kayo, Lola Simang. Talagang pinag-isipan niya to na mabuti para mahirapan ako. Pero meron pa ho kong isang ikinakabahala. Ang sabi ni Dumagit ay meron isang tao na sunod niyang gagamitin ng katawan. Isa raw yung tao na nakatakdang maging isang mahusay na manunugis na kagaya ko. Kapag sumapi na si Dumagit sa taong yun, ay mas lalo kong mahihirapan na talunin siya. At baka daw, yun na maging dahilan ng tuluyang pagbagsak ng aming baryo. Pero hindi ako papayag na magtagumpay siya, Lola Simang. Gagawin ko ang lahat para matapos ng kanyang kasamaan. Naniniwala ko na nasa panig dati ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Tama yan, Bartolome. Tatagan mo palagi ang loob mo. At huwag mong kakalimutan ang palaging tumawag sa nasa itaas. Nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Inisa-isa ko sa utak ko kung sino ang taong tinutukoy ni Dumagit na sunod nitong sasapian. Hinisip ko ang mga tao sa baryo namin na maaaring sumunod sa yapak ko, pero bigo akong malaman kung sino ang taong tinutukoy ni Dumagit. Pagsapit ng umaga, saktong katatapos lang naming mag-almusal ni Lola Simang nang dumating si Densyo. Sa itsura niya ay ramdam ko na wala siyang kaalam-alam na nasa loob ng kanyang katawan ang kaluluwa ni Dumagit. Magkakaharap kaming naupo sa may sala para makapag-usap. Uy pare, ano palang nangyari kagabi? Nung nagpunta kasi ako sa Talahiban para umihi, wala na akong naalala. Nagising na lang ako, nasa loob na ako ng bahay ko. Hindi ko agad nagawang sagutin ang tanong na yun ni Densyo at makahulugan kaming nagkatitigan ni Lola Simang. Nang tumango si Lola Simang ay alam ko ang ibig niyang sabihin at yun ay ang sabihin na kay Densyo ang buong katotohanan. Densyo pare, alam ko nakakagulat ang sasabihin ko sa'yo. Kaya sana ay tatagan mo ang kalooban mo. Teka, sandali pare. Ano ba sasabihin mo? parang kinakalbahan naman yata ako dyan. Hindi ba pare, nakasapi sa katawan ng isang tao ang kaluluwa ni Dumagit? Ang totoo niyan pare, nasa loob ng katawan mo si Dumagit. Wala kang naaalala sa tuwing nagiging aswang ka, kaya hindi mo alam. Sandali pare, joke lang ba yan? Pare, baka naman pwede mong sabihin na nagbibiro ka lang. Pare, hindi magandang biro yan pare ha. Sana nga pare, nagbibiro lang ako. Pero yun talaga ang katotohanan. Ikaw ang pinili ni Dumagit na gamitin dahil alam niyang hindi kita kayang saktan. Kagabi, nung nagpunta ka sa Talahiban, ay nakita ko na nag-iba ka ng anyo at naging si Dumagit ka. Sandaling natigilan si Densyo. Unti-unting bumakas ang takot at pagkabahala sa kanyang muka. Pare, sabihin mo, may paraan pa ba para maalis si Dumagit sa katawan ko? Ang naisip ko ay gamitin ang aking agimat para maging permanenteng kulungan ni Dumagit. Nang sa gayon, ay hindi niya na magagawang sumapi sa ibang tao. Pero magagawa ko lamang yon kapag lumabas na si Dumagit sa katawan mo.
Kung ganun pare, kailangan na natin mapalabas si Dumagit sa loob ko. Alam mo ba kung paano gagawin yun? Hindi pare. Sa tingin ko, lalabas lang si Dumagit sa katawan mo kapag nakita niya na yung sinasabi niya sa akin na taong karapat-dapat na sapian niya. Ang sabi niya kasi ay may isang tao daw dito sa baryo natin na susunod sa yapak ko bilang isang manunugis. At ang katawan ng taong yun ang talagang nais niyang gamitin para magkaroon siya ng katawan. Ang problema lang ay hindi ko alam kung sinong taong yun. Hindi ko akalain na nasa loob pala ng katawan ko si Dumagit pare. Kaya pala madalas na tuwing gabi ay wala akong naalala. Wala akong kaalam-alam na ginagamit na pala ni Dumagit ang katawan ko pare. Huwag ka mag-alala, Densyo. Dahil gagawa tayo ng paraan para maresolba natin to. Ang kailangan ko lang gawin ay hanapin ang tinutukoy ni Dumagit. Maaari natin siyang gamitin upang tuluyan na matapos ang kasamaan ni Dumagit dito sa baryo natin. Malaki ang tiwala ko sa'yo pare. Kung ano man ang plano mo, ay handa akong makipagtulungan. Basta sabihin mo lang sa akin kung ano ang mga dapat kong gawin. Sa ngayon pare, mas makabubuti kung dito ka na muna sa bahay ko para mabantayan ka namin ni Lola Simang. Mahirap kasi kung wala magbabantay sa'yo lalo na't hindi natin alam kung kailan muling gagamitin ni Dumagit ang katawan mo. Yan ay para rin maiwasan na makapambiktima ng tao si Dumagit. Walang problema sa akin yan pare. Gaya ng sinabi ko, handa akong makipagtulungan sa inyo. Pero pare, kung dumating tayo sa punto na kailangan mo akong patayin, ay huwag ka magdadalawang isip na patayin ako pare. Pangako hindi ako magagalit at maiintindihan kita. Pambihira ka, wag kang magsasalita ng ganyan pare. Sisiguraduhin ko na hindi tayo aabot sa ganyang sitwasyon. Magtiwala ka lang sa akin. Maluwaluwang tumango si Densyo. Alam ko na sa sandaling yon ay labis ang takot na kanyang nararamdaman. Pero nangako ko sa sarili ko na hindi ko hahayaan na mamatay ang matalik kong kaibigan. Kung merong mang dapat mamatay, ay si Dumagit yun at wala nang iba. Nang araw na yon ay nagdesisyon ako na mas palakasin pa ang aking pakiramdam sa pamamagitan ng pagpunta ko sa ilog. Pagkalabas ko ng bahay ay nakita ko sina Lola Simang at Densyo na magkausap sa labas. Densyo pare, aalis pala muna ako. Dito ka lang ha. Huwag ka na magpunta sa kung saan-saan. Huwag ka mag-alala pare, hindi ako aalis. Saka paniguradong makukurot ako ni Lola Simang kapag sinuway ko ang sinabi mo sa akin kanina. Mabuti naman at alam mo. Ako ang bahala rito kay Densyo Bartolome. Pero matanong ko lang, saan ka pala pupunta? Sa ilog ho. Doon po muna ako mag-iensayo. Uuwi rin naman ako kagad bago tayo kumain ng hapunan. O siya, sige. Mag-iingat ka. Matapos yun, ay naglakad na ako patungo sa ilog na matatagpuan sa loob ng kagubatan. Hindi nagtagal ay pumasok na ako sa gubat. Sandali lang akong naglakad at narating ko na ang ilog. Napangiti ako habang may lungkot sa mata nang maalala ko na madalas kami roon ng aking mag-ina nung buhay pa sila. Nagdadala kami ng mga pagkain sa ilog at halos maghapon kami roon. Isinantabi ko muna ang lungkot na nararamdaman ko. Hinubad ko ang aking damit at ipinatong sa malapad na bato sa tabi ng ilog. Hinubad ko rin ang aking agimat at isinama ko yon sa aking damit. Lumublob na ako sa malamig na tubig ng ilog. Umupo ako sa gitna at hinayaan ko na umagos sa akin ang tubig. Ipinikit ko ang mga mata ko at pinakiramdaman ko ng mabuti ang paligid habang inaalis ko ang lahat ng nasa loob ng aking utak. Lumipas ang ilang minuto na nasa ganon akong posisyon. Maya-maya pa ay bumilis ang tibok ng puso ko nang may naramdaman akong presensya ng isang tao. Pagbukas ko ng aking mata ay nagimbal ako
nang makita ko si Ellie. Hawak niya ang aking agimat at maging siya ay nagulat nang nakita niya na nahuli ko siya. Anak ng, ikaw na naman! Anong ginagawa mo rito? Pasensya na po. Nang makita ko po kasi kayo na umalis ng bahay niyo, sinundan ko po kayo. Tapos, nang nakita ko po ang agimat niyo, hindi ko po alam pero parang may boses po ako narinig na hawakan to. Sorry po talaga, Mang Bartolome. Nagmamadali akong lumapit kay Ellie. Kinuha ko sa kanya ang agimat at agad kong tinignan ang palad niya. Nagulat ako nang malaman ko na walang kahit na anong maliit na paso sa palad ni Ellie. Nagtataka ako na tumingin sa kanya. Sandali lang, bakit wala kang paso? Hindi ka ba nasaktan nang hawakan mo ang agimat ko? Hindi po, Mang Bartolome. Yung totoo, magsabi ka sa akin ng totoo. Hindi po talaga, promise po. Nagtataka nga rin po ako kasi hindi ako nasaktan nang hawakan ko po ang agimat niyo. Hindi po kagaya nung bata pa ako na napaso po ako nung hawakan ko yan. Alam niyo po ba ang dahilan kung bakit hindi po ako napaso sa agimat niyo? Meron po bang ibig sabihin yun, Mang Bartolome? Sandali ako natigilan habang nag-iisip hanggang sa isang bagay ang biglang pumasok sa utak ko. Anak ng teteng, oo. Ikaw ang tinutukoy ni Dumagit. Po, ano pong tungkol kay Dumagit? Hindi po ba si Dumagit po yung aswang na dati niyong nakalaban at napatay niyo? Nang sandaling yon, ay kailangan ko nang sabihin kay Ellie ang pagbabalik ni Dumagit sa aming baryo. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat-lahat at wala akong inilihim sa kanya ni isa. Ginawa ko yun upang mas maintindihan niya ang lahat ng mga susunod kong sasabihin sa kanya. Diyos ko, nakakaawa naman po pala si Mandencio. Sigurado ako na nahihirapan siya dahil ang katawan niya ang ginagamit ni Dumagit. Pero ano po palang ibig sabihin niyo na ako po ang tinutukoy ni Dumagit? Sinabi sa akin ni Dumagit na may isang tao rito sa ating baryo na sunod niyang gagamitin ang katawan upang maggasik ng lagim. Kumbaga, ginamit niya muna si Dencio para hindi ko siya mapatay hanggang sa dumating ng takdang panahon na kaya na niyang sapian ng taong yun. At ikaw yun, Ellie. Ikaw ang taong tinutukoy ni Dumagit. Ano? Bakit po ako? Sinabi ni Dumagit na ang taong yun ay susunod sa yapak ko bilang manunugis. Nalaman ko na susunod ka sa pagiging manunugis ko nang hawakan mo ang agimat ko at hindi ka napaso. Ibig sabihin, kinikilala ka ng agimat ko bilang susunod ditong tagapangalaga. Ha? Talaga po? Kung ganun po ba, tuturuan niyo na po ako maging manunugis? Tuturuan niyo na po ba ako sa pakikipaglaban sa mga aswang? Sa kasamaan palad, oo, Ellie. Kailangan kitang turuan at sanayin. Pero hindi pa sa ngayon. Kailangan muna nating matalo si Dumagit. At malaki ay may tutulong mo para magtagumpay tayo. Yes! Gusto ko po yan! Sabihin niyo lang po sa akin kung anong dapat kong gawin. Inaya ko si Ellie na maupo sa gilid ng ilog at doon ay sinabi ko sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin at kung ano ang magiging partisipasyon niya sa plano ko para matalo si Dumagit. Matamang nakinig sa akin si Ellie at pumayag naman siya sa mga dapat niyang gawin. Nang umuwi ako sa bahay ay kasama ko na si Ellie. Nagulat sina Lola Simang at Dencio nang makita nila si Ellie. Agad kong ipinaalam sa kanilang dalawa ang bagay na natuklasan ko tungkol kay Ellie at ang planong nabuo ko kanina. Gagana ba talaga ang plano mo na yan, pare? Sa totoo lang, ay hindi ako sigurado. Pero kailangan natin subukan. Bilog ang buwan mamayang gabi. At malakas ang aking hinala na mamayang gabi nalilipat ang kaluluwa ni Dumagit kay Ellie. Kailangan nating samantalayin ng pagkakataong yun para matalo na ng tuluyan si Dumagit. Ellie, sigurado ka ba na kaya mong pinapagawa sa'yo ni Bartolome?
Oo naman po, Mandensyo. Kayang-kaya ko po yun. Bata pa lang po ako. Gusto ko na maging kasama si Mang Bartolome sa pakikipaglaban sa mga aswang. Basta Eli, galingan mo ah. Tandaan mo na hindi ka maaaring pumalpak mamaya. Kung pagsalitaan mo naman si Ellie, ay parang minamaliit mo siya, Densyo. Huwag ka magsalita dahil baka panghinaan siya ng loob. Pero Ellie, iho, alam mo ba na noong narinig ko ang pag-uusap niyo ni Bartolome na hinihiling mo sa kanya na turuan kanyang maging manunugis, ay naramdaman ko na may kakaiba sa'yo. Sinabi ko pa nga kay Bartolome na bigyan kanya ng pagkakataon upang patunayan ang iyong sarili. Maraming salamat po, Lola Simang. Gagawin ko po ang lahat para magtagumpay tayo sa pagtalo kay Dumagit mamayang gabi. Pinapangako ko yan. Hindi ko namalayan na nakangiti na ako habang nakatingin kay Ellie. Bigla ko kasing naalala ang binatilyong ako sa kanya. Ganon din ako kadeterminado noon na patunayan sa lahat na kaya kong maging isang mahusay na manunugis. At sa pagkakataon na yon ay nakita ko na rin ang nakita ni Lola Simang kay Ellie. Malakas ang determinasyon ni Ellie at halatang gusto niya talagang maging manunugis upang maging susunod na tagapagtanggol ng aming baryo laban sa mga aswang. Pagsapit ng gabi ay naghanda na kami nina Ellie at Densyo. Umalis kami ng bahay at naiwan doon si Lola Simang. May dala kong matalas na itak habang si Densyo naman ay may dalang lubid. Naglakad kami papunta sa gubat. Pagdating namin sa gitnang bahagi ng gubat kung saan mas maraming mga puno, ay huminto na kami. Gamit ang lubid ay itinali ko si Densyo sa isang puno, habang si Ellie naman ay inutusan ko na magtago muna. Matapos kong maitali si Densyo, ay ngumiti siya sa akin. Pare, yung sinabi ko sa'yo ah. Kapag kinakailangan na patayin mo ko, ay patayin mo ko. Hindi yan mangyayari, pare. Si Dumagit ang mamamatay ngayong gabi at hindi ikaw o ako. At lalong-lalo na hindi si Ellie. Huwag kang mag-alala, pare. Sigurado ko na pagkatapos ng gabing ito, ay pwede mo nang pauwiin dito ang mag-iina mo para makasama mo na sila. Maraming salamat, pare. Pangarap ko talaga mangyari yan eh. Ayoko lang talaga na nandito sila hanggat hindi paligtas dito. Ngumiti ako kay Densyo at marahan kong tinapik ang kanyang balikat. Matapos yun, ay biglang natigilan si Densyo at nakita ko ang paggalaw ng ugat niya sa kanyang leeg. Malakas na sumigaw si Densyo. Hindi ko alam kung nasasaktan ba siya o merong kung anong masamang enerhiya ang biglang nagising sa loob ng kanyang katawan. Sa isang iglap ay naging si Dumagit na si Densyo. Isang malakas at nakakalokong halakhak ang agad niyang pinakawalan. Sa tingin mo ba ay mapipigilan ako ng mga lubid na ito para gawin ang dapat kong gawin ngayong gabi? Ngayong gabi na ako lilipat sa katawan ng karapat-dapat. Papatayin muna kita, Dumagit, bago mo yan magawa. Ipapaalala ko lang sa'yo na kapag pinatay mo ko, ay mamamatay din ang kaibigan mo. Wala akong pakialam, Dumagit. Kung magiging kapalit ng buhay ni Densyo ay ang kamatayan mo, sa tingin ko ay masayang mamamatay ang kaibigan ko. Ang totoo ay sinabi ko lang yun upang linlangin si Dumagit dahil wala naman talaga akong balak na patayin ang kaibigan ko. Bumakas ang gulat sa muka ni Dumagit at sigurado ko na hindi niya inasahang lalabas ang ganung mga salita sa akin. Hindi nagtagal ay nagawang maputol ni Dumagit ang lubid. Mabilis na lumusob si Dumagit pero matagumpay akong nakaiwas sa kanya. Naramdaman ko ang pag-init ng agimat ko at kasunod nun ay ang pagdaloy ng kakaibang lakas sa aking katawan. Sinugod ko si Dumagit pero bago ko pa siya mataga ay nahawakan niyang kamay ko
Ngumisi siya nang magtama ang aming mga mata at saka bumaon ang matutulis niyang kuko sa akin tiyan. Nang bitiwan ako ni Dumagit, ay napaluhod ako sa lupa. Papatayin na muna kita bago ko lumipat sa ibang katawan, nang sa ganun ay wala nang makakapigil sa akin. Umangsasakmalin na ako ni Dumagit nang biglang lumabas si Ellie sa kanyang pinagtataguan. Binato niya sa likod si Dumagit, kaya napalingon kay Ellie ang aswang. Hoy, Dumagit! Ako ang harapin mo! Hindi ako makapaniwala na nandito ka. Salamat, dahil ikaw na mismo nagpakita sa akin, Ellie. Matagal na kitang pinagmamasdan, dahil ang katawan mo ang dapat kong gamitin para maging mas malakas ako. Magagamit ko natural mong lakas upang maghari ako, hindi lang sa baryong ito, kundi sa buong mundo. Kung gusto mong makuha ang katawan ko, habulin mo muna ako! Mabilis na tumakbo si Ellie at kaagad siyang sinundan ni Dumagit. Kahit sugatan ay tumayo pa rin ako. Tumakbo ko sa direksyon na pinuntahan ni Dumagit at Ellie. Pinilit kong makahabol sa kanilang dalawa. Sa isang iglap ay mataas na tumalon si Dumagit at sinunggaban niya sa likod si Ellie. Pilit na iniharap ni Dumagit ang nakadapang si Ellie. Nanlaban naman si Ellie, pero hinawakan ni Dumagit ang mga kamay niya. Hindi ka magtatagumpay! Nagamitin ang katawan ko, demonyo ka! Wala nang makakapigil sa akin. Akin na ang katawan mo! Nagsimulang umusal ng dasal si Dumagit. Nakita ko na namuti ang mga mata ni Dumagit habang si Ellie naman ay tila nahihipnotismo at diretso lang siyang nakatingin sa aswang na nasa kanyang ibabaw. Kumilos na ako nang makita kong may itim na usok na lumalabas sa bunganga ni Dumagit at papunta yon sa bibig ni Ellie. Hinubad ko kagad ang aking agimat at itinapat ko yon sa muka ni Dumagit. Pangalan ng kataas-taasang Diyos ng Kalangitan, inuutusan ko ang aking agimat na maging permanenteng kulungan ng kaluluwa ni Dumagit. Ito ang magiging kulungan mo habang buhay at walang kahit na sino ang makapagpapalaya pa sa'yo. Paulit-ulit ko yung isinigaw hanggang sa hinigop ng agimat ko ang itim na usok bago pa yung pumasok sa katawan ni Ellie. Sa pagbagsak ng katawan ni Dumagit sa lupa, ay agad siyang bumalik sa katauhan ni Densyo. Mabilis kong tinulungan si Ellie sa pagtayo. Okay na po ba? Nagtagumpay po ba tayo? Oo, Ellie. Nagtagumpay tayo. Wala nang kaluluwa ni Dumagit dahil nandito na siya sa loob ng agimat ko. Yes! Salamat naman at wala na siya. Maraming salamat din sa iyo, Ellie. At patawarin mo ko kung pinagdudahan ko ang kakayahan mo noon. Ayos lang yun, Idol. Ang importante ay naniniwala na po kayo ngayon sa akin. Pero yung ipinangako niyo po sa akin kanina, Idol ang sabi niyo, sasanayin niyo ako kapag natalo na natin si Dumagit. Huwag kang mag-alala dahil tutuparin ko ang ipinangako kong yan sa'yo. Pero saka na natin pag-usapan yan. Tulungan mo muna akong buhatin si Densyo. Sigurado ako na masyadong napagod ang katawan niya. Nakangiting tumango si Ellie. At matapos yon ay pinagtulungan naming buhatin si Densyo pauwi sa bahay ko. Pagdating sa bahay ay napakasaya ni Lola Simang nang malaman niya na natalo na namin si Dumagit at nakakulong na ito sa aking agimat. Tulad ng ipinangako ko kay Ellie, ay sinanay ko siya sa lahat ng alam ko tungkol sa pagpatay ng mga aswang. Mabilis siyang natuto at sa bawat pagsasanay namin ay nakita ko kung gaano siya kahusay at kung gaano kalaki ang puso niya para protektahan ang mga tao. Pinili kong manatili na lang sa aming baryo. Naging mapayapa na ulit doon at bumalik na rin ang pamilya ni Densyo. Hindi na rin umalis si Lola Simang sa baryo namin. Alam kong darating ang araw na ipapasa ko na rin kay Ellie ang pangangalaga sa agimat na naglalaman kay Dumagit.
Hindi na ako makapaghintay na tuluyang maging handa si Ellie na saluhin ang tungkulin sa aming baryo ng ilang taon kong pinasan. Napagtanto ko na hindi ko dapat husgahan ng isang tao base lang sa unang impresyon ko sa kanya. Mas makabubuti na kilalanin ko muna siya at bigyan ng pagkakataon upang malaman kung ano nga ba talaga ang nilalaman ng kanyang puso't isipan. At naniniwala ako na sa bandang huli, si Ellie, ang batang pinagdudahan ko noon, ay magiging isang mahusay na manunugis kontra sa lahat ng kampon ng kadiliman, lalong-lalo na sa mga aswang.